At malamang masabit po dito, pati si Marcoleta, kasi siya yung gumamit ng forged affidavit. Ginamit niya sa Senado. At saka siyempre, yung nagdala sa kanya ng witness na si Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor. Di ba? Nag-backfire sa inyo po yung mga kabuktutan ninyong ginagawa. Ang masamang gawain po, talagang may masamang konsekwensya. That is normal. Baka nga madisbar kayo. Sabagay, sabi Senior Associate Justice Antonio Carpio yata yung nagsabi na low grade na abogado si Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast live with Dante M. Si Marcoleta laging may reklamo, lalo sa takbo ng Senate Blue Ribbon Committee kasi hindi na kasi siya yung chairman ng Blue Ribbon. Ang hindi lang niya nirereklamo yung sarili niya. Dapat nga ikaw ang ireklamo kasi alatadong masyado kang bias. Bias dun sa mga kakampi mo sa Senado at mga kakampi mo na mga contractors. Di ba? Alatang-alata yung pagkampi po ninyo kahit mag-deny pa kayo. Pero malinaw ang pinapakita. At hindi mo masisisi yung perception ng tao. Kasi kitang-kita sa inyong mga pananalita at mga galawan sa Senado. Ito yung reklamo ni Marcoleta sa interview ng Billionaire News. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya. Nag-i-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto pupunta sa ICI. May reklamo kay Ping Lacson. What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Naghalo na yung balat sa tinalupan Alam mo kung bakit ko pinipili? Naghalo daw ang balat sa tinalupan, baka sa piloka. Nagado na yung balat sa piloka mo. Hindi sa tinalupang. Maganda nga po na nandyan yung DOJ para matik. Ba? Ayaw mo kasi na yung surprise witness mo ma-cross-examine ng DOJ. Kasi pag na-cross-examine ng DOJ, kaya nga ang paniwala ng marami, tinago na ninyo si Gutesa. Ba? Tapos sinasabi po ninyo nasa Marine. Nasa custody ng Marines. At yun ang sinasabi. Si Mike Defensor na nagdala sa inyo ng witness, dininay ng Armed Forces. Wala man na niya sa amin ever since. Ayaw mo na mag-isa, cross-examine doon sa DOJ kasi sigurado madudurog po yung affidavit na dati na pong problematic, yung affidavit ni Gutesa. Kasi nga po, piki yung notaryo. Kaya gano'n ang mga sinasabi ni Marcoleta ngayon. But anyway, mga kababayan, hindi niya makumbinsi yung mga viewers. Ayan sabi ni Robert Litada Cantoria, naghalo na ang wig na tinalupan. Sabi ni Amiel Ubana, you may call it coordination for effective prosecution of the accused. Yun man talaga po. Yan ang intensyon. Kung bakit mga kababayan, invited ni Ping Lacson si Remulla. Di ba ang gusto ninyong mangyari? Mabilis yung aksyon. Ngayon na mabilis yung aksyon ng gobyerno, may reklamo kayo. Nakabantay agad yung DOJ para diretso doon sa kanilang opisina. Kaya lang, itong si Gutesa nag-promise na the following day na niya pupunta ako. Hindi man sumipot. Palusot yun mga kababayan. Kasi talagang walang intensyon si Gutesa po na magbigay ng sinumpaang salaysay sa DOJ. Unang-una na booking na po yung kanyang affidavit na ang notaryo peke. Hindi na yun sumipot. Di ba? Sabi ni Ricky Magtibay, panggulo sa Senado.
Sabi ni Prudente Soler Jr., anong masama sa prosesong ganoon? Kaya nga po, walang masama. Pati yung sinasabi niya na restitution, kinukontra niya yung restitution doon kay Diskaya. Na yun ang kondisyon ng DOJ. Ano yung masama doon? Kung ibalik yung mga ninakaw, mabuti nga't ibalik. Dapat talagang ibalik before na bigyan siya ng proteksyon ng Department of Justice. Hingi ka ng proteksyon pagkatapos yung mga ninakaw mo, ayaw mong ibalik. Ayaw ni Marcoleta. Kaya kaduda po, ang mga behavior po, pinapakita at posisyon ni Marcoleta. Ano ba yung intensyon niya? Bakit ganon siya kay sa mag-asawang Diskaya? Di ba kaduda po? Sabi ni Fred Sulaba, protektahan mo na lang mga Diskaya. Yun naman talaga. Best Director as Scriptwriter, Marco Beta. Sabi ni Dave Santos, praning. Sabi ni Direk Casimiro, paano nga yung witness mo? Sabi ni Roro Adviento, tama ka na, tinanim na nga si Gutesa, mali at kulang pa yung script niya, peking notaryo pa pala, di ka na naman kasali sa GC, wala ka tuloy grade sa assignment. Sabi ni Ariel Castro, ikaw kasi fake, yung testigo mo, kulang ka, kulong ka na later. Sabi ni Pyra Lucas, this guy is crazy. Sabi ni Jedidia Ace, wala na, naghanap ka na lang ng ibang issue dahil sa kapalpakan nyo. Walang maniwala kay Marcoleta. Sabi ni Ridge Orpia, paano maintindihan ni low rank lawyer ka nga? Sabi ni John Darius Ducado, di kaya ganun din gagawin mo pag ikaw nasa pwesto? Sabi ni Binifacio Pinisa, Makulita, kung ako sa'yo, manahimik ka na lang, lalo ka lang mapapahamak sa kadadada mo. Sabi ni Raymond T, isa pa tong ulol. Sabi ni Ricky Aguilar, huwag ka nang makialam, pagtatakpan mo ang mga Diskaya. Don't worry, ang kaso ay sa Bulacan, kaya di kasama yung mga nabanggit na mga Diskaya. Di naman sila taga Bulacan. Hay nako, taga Bulacan ba yung 70 na congressmen? Mga ghost project sa Bulacan, 1st District. Ang unang kakasuhan, umami na si Bryce Hernandez at JP. Umami na rin si Engineer Alcantara at si Yusek Bernardo. Proponent sila Jinggoy at Villanueva. Kasabwat sa ghost at Sims Construction at ang Wawa Builder. So wag nang pakialamiro at ipilit ang 17 congressman. Sa susunod sila kasama na rin ang mag-asawang Diskaya at siyam na construction firms nila at yung 17 congressmen. Walang makumbinsi po si Marcoleta. Lalong uusok nito mga kababayan si Marcoleta sa report nitong Philippine Star. Sabi dito, DOJ to probe forged affidavit of Senate witness Gutesa. Iimbestigahan na po ng DOJ. So sabi dito, on October 24, the Manila RTC Branch 18 recommended the filing of appropriate charges against Gutesa over the falsified affidavit he presented to the Senate. It also directed the DOJ to further investigate the matter. However, as of writing, Prosecutor General Anthony Fadolion said they have yet to receive the court's order. Sabi niya, as soon as we get hold of the copy of the decision of the order report, we will act accordingly, sabi po ni Fadolion. We have not seen it, sabi po niya. I heard on the news that the court had declared that the document for authorization was falsified, but as to what the instructions of the court are specifically for the department to know, we have not received it. We have not received it yet, sabi po ni Fadolion. Tapos, at malamang masabit po dito, pati si Marcoleta, kasi siya yung gumamit ng forged affidavit. Ginamit niya sa Senado. At saka siyempre, yung nagdala sa kanya ng witness na si Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor. Di ba? Nag-backfire sa inyo po yung mga kabuktutan ninyong ginagawa. Ang masamang gawain po, talagang may masamang konsekwensya. That is normal. Baka nga madisbar kayo.
Sabagay, sabi the senior Associate Justice, Antonio Carpe yata yung nagsabi na low-grade na abogado si low-grade daw. O ngayon, sabi dito sa report ng Philippine Star, first batch of flood control RAPs filed by November 25. Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, si Sara Diskaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, others in jail by Christmas. Nakakulong na sila by Christmas. So ito, first batch of flood control RAPs, ipafile na ito mga kababayan November 25. Sabi yan ni Ombudsman Boyeng Rimulya. As for the cases that will come from the Ombudsman, sabi po ni Rimulya, they will cover those undergoing preliminary investigation for several weeks already, including flood control projects in Oriental Mindoro implemented by private contractor SunWest Incorporated. In its first interim report transmitted to the Ombudsman early this month, the Independent Commission urged the Ombudsman to determine appropriate charges against 18 public officials, including the now resigned Ako Bicol Party List Congressman Saldico, the co-founder of SunWest. So sabi po ni Boyeng Rimulya, among the cases to be filed are bribery, indirect bribery, malversation of public funds, at saka falsification of public documents. So sabi ni Rimulya, for public officials, kasama dito yung mga district officers, about 14 to 15 people, mga public officials sila. But Rimulya refused to categorically confirm whether there would be senators in the first batch of cases. The Sandigan Bayan has jurisdiction over public officials which fall under salary grade 24 and above. Ngayon, yung Office of the Ombudsman will expedite the review of the interim report transmitted by the ICI, which recommended the criminal prosecution of Saldico, Senators Jingo Estrada and Joel Villanueva, and 3 other former in incumbent government officials in connection with the flood control scam. Sa 19-page interim report filed at the Ombudsman noong Thursday, yung ICI recommended the prosecution of Estrada, Villanueva, former Congresswoman Mitch Kahayon Oy, Commissioner on Audit Commissioner Mario Lipana, at saka si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. The ICI testimonies from DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, former District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, and Construction Section Chief JP Mendoza revealed the systemic kickback scheme in the flood control projects. Kaya sabi po ni DPWH Secretary Vince Dizon, by Christmas, may mga makukulong na. Si Sara Diskaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, will be in jail by Christmas. Kasi nauna sila, mga kababayan. Then sunod na itong mga senador siguro. Pag mabilis yung naging aksyon, magre-reunion sila, mga kababayan, sa kulungan. Yung iba pa na kinasuhan ng DPWH where DPWH Construction Section Chief John Michael Ramos, Planning and Design Section Chief Ernesto Galang, and 15 other DPWH Bulacan 1st District Engineering Office employees. Also charged aside from Diskaya were Maria Angeline Rimando of St. Timothy Construction Corporation, Sally Santos of Sims Construction Trading, Mark Alan Arevalo of Wawaw Builders, and Roberto Imperio of IM Construction. So wag kayo pong mainip. Actually, ang mga naiinip lang po, mga kababayan dito, yung mga critics ng ating Pangulo. At ang karamihan po, yung mga DDS po. Kasi ang gusto nilang mangyari, mabilis ang aksyon laban kay Martin Romualdez. Wala man po. Walang malakas na ebidensya, mga kababayan, na tumutumbo kay Martin Romualdez. Ang ebidensya tumutumbo kay Jinggoy, kay Villanueva, at malamang sa malamang susunod na po si Bungo. O diba? Ang gusto nilang idiin po, si Martin Romualdez, yung witness po na nagtuturo, piki yung affidavit. Wala talaga po. Piki. Yung Diskaya po, mag-asawang Diskaya,
deny na may direkta siyang knowledge. May mga narinigan niya ako, pero wala akong direktang knowledge na nag-uugnay kay Martin Romualdez. You see? Dalawa lang naman yung nagtuturo sana. Una si Diskaya, kaya walang personal na knowledge. So hearsay. Ang sunod po, si Gutesa, fake yung affidavit. Kaya wala talaga. Hindi siya kasama sa nirecommend ng ICI mga kababayan for lack of evidence. Nakasuhan sa ombudsman. Nakita na ninyo. Sinasabit lang po ng mga DDS influencers, si Martin Romualdez. Saka siyempre ng mga Duterte mismo. Tapos ang nagtuturo kay Martin, si Chis Escudero. Kaya lang, habang tinuturo niya si Martin, siya yung nakapirma. At lalong napasama mga kababayan si Chis Escudero kasi siya yung pinakapobre na lumalabas sa pinablis na salin ng mga senador. 18 million. Pero kaya niyang magregalo ng singsing na 59 million. At yung latest, mga kababayan, yung nabulgar na pag-aari po doon sa Alpha Land, sa Baguio, Benguet, sa Benguet, Itugon, Benguet, na ang alaga, 100 million. You see? So, paano naging pinakang pobreng senador? Pag ganun ang galawan ni Chis Escudero. Iba sa nakikita sa kanyang lifestyle, kaysa doon mga kababayan sa dineclare niya sa Salin. O, di ba po? Yan o. Pinost ni Jesus Falsis yung report ng Bilyonaryo News. Yan o. Poorest senator lives in Alpha Land, sabi ni Jesus Falsis, Attorney Jesus Falsis. Yan o. 6 bedroom, 100 million po ang halaga. Yan o. Director ng Alpha Land pala itong si Chis Escudero. Francis Joseph Escudero, Director. Diba? Mga kababayan, backfire lahat yung mga kwentong pinalabas ni Chis Escudero, pati yung salin niya. Hindi maniwala yung ating mga mamamayang Filipino. So anyway, yun man lang po ang ating short video. Atid sa inyo nitong napakagandang product natin na binibenta online. I am amazing pure organic barley from Australia. Yung mga gusto na mag-negosyo po nito, mag-message na lang po kayo sa amin sa Facebook Messenger po, Dante Maravillas. Kung hindi, sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Yung mga mahilig magpa-beauty po, gusto ninyong magpa-spa, luxury spa. O, dito na po kayo sa Pamper City by OMG sa Asiana City sa Parañaque. Ayan po. At kami po, na-invite kami ni Mrs. para mag-attend dito sa brand launching mga kababayan ng Pamper City. Yan si Father. Binabasbasan po. Pati pala prenatal massage yung sis po. Bath rituals, prenatal massage, beauty puncture, iridology, aligners, yung sa ngipin, rhinoplasty. Pwede ninyo itong i-search mga kababayan sa Facebook page nila para makita ninyo kung ano yung mga services offered niya. Yan o. Yeah. Life of luxury. Dito na tayo. Dito na kami ni Mrs. magpapabeauty. Di ba? Ganun. Mahilig ka pala niya, Mr. Maravillas, sa magpabeauty. Siyempre. Hello, ma'am. God. Sila yung mga investors dito. Di ba? Bro. Di ba? Lahat ito investors na dito po. So pag nandyan kayo sa Maynila, sa Asiana City po yon sa Parañaque, makikita ninyo doon mga celebrity nagpapa-spa. Ayos?
Anyway, mga kababayan, yan lang po ang ating short video ngayon. Lagi nating tatandaan po sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.